Minsan, sa isang maliit at tahimik na bayan sa Wisconsin, ay may isang taong nagdala ng sindak at bangungot na hanggang ngayon ay binabanggit pa rin. Isang taong sa unang tingin, ordinaryo lang, tahimik, simpleng mamamayan. Pero sa likod ng katahimikan niya, may nakatagong dilim na hindi nyo akalain posible. Ang pangalan niya ay si Ed Gein. Pakinggan ang kanyang kwento dito sa Dark Mystery. Si Edward Theodore Gein, ipinanganak noong Agosto 27, 1906. Lumaki siya sa isang mahigpit at mapangontrol na ina na si Augusta, na labis ang puot sa mga babae. Sa murang edad, itinuro sa kanya ng kanyang ina na ang mundo ay puno ng kasalanan. Lumaki si Ed sa isang bahay na puno ng paniniwala, takot at puot. Ang kanyang ina na si Augusta bagamat sobrang relihiyoso, siya ay sobrang mapangkontrol. Lahat ng babae sa mundo, sa kanyang mata, ay masama at marumi. Habang lumalaki si Ed, itinuro sa kanya na ang kahit sino ay maaaring maging kaaway. Kahit ang pinakamalapit na kaibigan. Sa murang edad, natutunan ni Ed na ilihim ang kanyang damdamin. Itinatatak din ni Augusta kay Ed na ang tanging babae na dapat niyang igalang ay siya lamang. Sa ganitong kapaligiran, unti-unting nahubog ang kakaibang kaisipan ni Ed. Kaisipan na sa paglipas ng panahon ay humantong sa kabaliwan. Nang pumanaw ang kanyang ina, naiwan si Ed mag-isa sa lumang bahay nila sa Plainsfield. Isang bahay na puno ng alikabok, lumang kasangkapan. Naiwan siyang walang kasama, walang kausap. At sa halip na mamuhay ng normal, unti-unti siyang bumigay sa kanyang madidilim na pagnanasa. Sa gabi, nagsimulang lumabas si Eddie. Hindi sa labas ng mundo ng tao, kundi sa mundo ng patay. Dumadalaw siya sa sementeryo. At hindi para magdasal. Hindi para mag-alala sa mga yumaong kaanak, kundi para humukay ng mga bangkay ng kababaihan. Pagkatapos niyang hukayin ang mga bangkay ng kababaihan, ay dinadala niya ito sa kanyang bahay at doon ay gawan ng kahalayan. Matapos niyang halayin ang bangkay ay pinuputol niya ang mga parte ng katawan at tinutuklap niya ang balat. Ginagawa niya ang bagay na hindi mo akalaing magagawa ng tao. Gumagawa siya ng upuan, lampshade at maskara gamit ang mga tinuklap na balat ng bangkay. Mga mangkok mula sa bungo. At ang pinaka-nakakakilabot, isang buong kasuotan na gawa sa balat ng tao, isang human suit na sinuot niya para sa isang pakiramdam na parang muling nabuhay ang kanyang ina. Ang kanyang bahay ay naging templo ng kadiliman. Hindi pa rito nagtatapos ang kabaliwan. Noong Nobyembre 16 na, 1957, isang babae na nagngangalang Bernice Worden ang nawala. Nang imbestigahan ng mga pulis, napunta sila sa bahay ni Ed Gein. At doon, bumungad sa kanila ang isang eksena na ni sa pinakamadilim na bangungot, ayaw mong makita. Isipin nyo, pumasok ang mga pulis sa bahay ni Ed at nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Bahay na punong-puno ng mga parte ng katawan ng tao. Mga ulo sa istante. Balat na kasabit sa pader. Mga bungo na parang dekorasyon sa sahig. Ang bahay, parang isang altar ng kadiliman. At ang halimaw, hindi multo, hindi aswang. Isang tao. Isang ordinaryong tao. Ngunit sa bawat sulok, sa bawat anino, naroon ang kabaliwan at ang katiyakan na may isang nakatagong lihim sa bawat tahimik na silid. At dahil sa kanyang karumal-dumal na mga gawain, inaresto si Ed ng mga otoridad, ngunit si Ed ay hindi sinentensyahan ng pagkakakulong sa isang ordinaryong bilangguan. Sa halip, siya ay idineklarang legal na baliw at ipinadala sa psychiatric institution sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang pangalang Ed Gein ay naging alamat ng kasamaan. Siya ang naging inspirasyon ng mga karakter sa pelikula. Si Norman Bates sa Psycho, si Leatherface sa The Texas Chainsaw Massacre, at si Buffalo Bill sa The Silence of the Lambs. Mga kwentong nagmula sa isang tunay na tao. Isang tunay na halimaw. Kaya sa susunod na dumaan ka sa tahimik na bayan o sa tahimik na bahay na tila walang tao, mag-iingat ka. Dahil minsan, sa pinakamatahimik na lugar, doon nagtatago ang pinakamadilim na lihim. Ito ang kwento ni Ed Gein, ang Butcher of Plainfield. Isang kwento ng bangungot na totoo at isang paalala na ang kadiliman ay maaaring manahan kahit sa pinakaordinaryong tao.